What's up guys? This is it, another day, another video na naman tayo guys. Bale, matagal na ito nung July pa pero i-upload ko ngayon. So today's video is i-share ko sa inyo kung ano yung naging journey namin dito sa Baguio. So let's go! First off, sumakay kami ng big bus ng mga 3:00 ng umaga para marating yung terminal ng Baguio. Wala kasing dumadaan sa amin dito, kaya kailangan mo muna pumunta ng terminal, which is sa Tarlac City pa, para makasakay ka sa mismong terminal ng Baguio. Depende sa lugar ninyo kung saan banda yung terminal ng Baguio. Itong sa amin is malapit lang dito sa SM Tarlac, kaya wala pang 30 minutes ay narating na namin dito. So dito nga yung terminal ng Baguio, dito sa likod ng McDo. Tapos may nadatnan kami ditong natutulog na pusa. Ito na yung terminal papunta sa Baguio. Ang pamasahe papuntang Baguio is nasa 271 kung student ka pa lang. Depende na rin sa estimated time travel ninyo kung saan kayo nakatira. Baling sa amin is 4 hours lang. Nag-stop by muna kami dito sa La Union para mag-CR or kumain mo muna ng umagahan. Makalipas nga ng ilang oras ay narating na namin ang Baguio. So eto na, dito na sa Baguio, magbabakasyon muna ng 2 days at 1 night. So pagkalabas nga namin ng terminal, nadatnan namin si Uncle. Nag-offer siya ng transient at tourist destination package. Dito lang sa harap ng Victory Liner, sila nakapwesto. So bali dalawa yung in-offer nila. Yung isang transient is titignan pa namin kung magugustuhan pa namin. Ow! Ito na yung isang transient na titignan namin. So bale, nakalabas na kami. Hindi ako nakapag-video doon kaya. Pero itong isang transient is titignan namin. Hi! Hi guys, pasok tayo sa bahay. So ang sabi nila is magpa-reserve muna daw kami at babalik kami ng 2:00 ng hapon para makapag-check-in dito sa transient. Dahil maaga pa naman yung check-in namin, napag-usapan namin kunin na lang yung tourist destination package para makapaglipot pa dito sa Baguio. So, bali 3,500 nga pala yung binayaran namin para malibot yung 16 na tourist spot dito sa Baguio. First off, ang destination natin is dito sa Bell Tower. Uy, nandito na pala si Lionhead. Marami ding mga turista ang nagpupuntahan dito. Chinese castle na palang disenyo nito. So kung ano man ang nakasulat dito, paki-translate na lang. At ito naman yung statwa ng Buddha. Hindi na kami nagpunta sa taas, pero kung willing naman kayong pumunta dito sa taas is matatanaw mo dito yung Baguio. So meron nga pala ditong maliit na fish pond. Sobrang daming mga tilapia at mga goldfish. Ang second destination naman is dito sa Valley of Colors. So as you can see is may nakikita kayong mga police to maintain peace and order. Dahil nga maraming turista ang pumupunta dito. So napakaganda nga dito sa Valley of Colors kaya madaming magpapapicture. So third off, hulaan nyo guys kung saan ito. Syempre ito yung pinakasikat dito sa Baguio. So ang una ko nga palang napansin is itong paintings. Sobrang gaganda ng mga paintings ni Kuya. Kaya naman pag pumunta ka dito sa Baguio, bumili na kayo ng paintings ni Kuya. Amazing! May mga Koreano din pala dito. Pagkatapos sa strawberry farm ay pumunta kami dito sa Miko's Kitchenette. Marami silang ulam na pagpipilian. At meron ding nakalagay dito sa pader. So masarap daw yung batil patong overload. Kaya ayun na yung pinili ko. So same order kaming lahat. Pag sinabing overload, overload talaga. So, pang-apat natin destination is dito sa sikat na Igorot Stone Kingdom. Yung akala mo dito yung pila, sa taas pa pala. So, kapag adult ka is 100. So, bali 5 kami. Kung gusto mo namang magsuot ng Igorot costume, bali 50 pesos lang yung babayaran mo dito. Amazing! Everyday ata nagpo-perform yung mga Igorot dito. Kaya naman maraming mga turista ang nanonood dito. So ito yung point of view kapag nasa taas ka. So mataas din yung castle dito. Nakapagod ba? Hep hep! So guys, malamig siya dito sa taas. If ever naman naiihi ka dito is meron ditong CR sa taas. So this is the original view.
So ayun na nga ay nakakaramdam na ako ng kakaiba dito. So alangan naman magsisiyara ako doon. So ang fifth nating destination is dito sa Mirador Hill and Eco Park. Ganito yung napakagandang tanawin. Hindi din kami nagtagal dito kasi may nakakita sa amin. Bawal pala dito. Next naman is dito sa Diplomat Hotel. Ay, hindi siya ganito noon. May nakakatakot. Ano yan? May Wala, may tao dun, oh. May ghost. Tao pala. Oh my God. Oh my God. So, ito na yung harap ng Diplomat Hotel. Medyo luma na din siya and medyo nakakatakot din yung kanyang historical background. So, ito yung totoong pangalan ng Diplomat Hotel. Dominican Hill and Retreat House. After doon sa Diplomat Hotel ay bumalik na kami dito sa transients namin para mag-check-in na. Medyo na-excited kami dito kasi sobrang liwanag niya and napakalinis niya. And of course, may second floor ito. Good for 5 person na ito, ha? Manang! Ito ya. Ito ya. Ito ya. Dito sa second floor is may bintana na ito yung makikita mo. So wala akong magawa. Dito na lang ako sa baba. Dalawa kami ni Kuya RJ. At same din dito sa baba. Ito yung makikita mo. So after namin magpahinga is umuulan na. Ang next destination sana namin is yung Mines View. So wala kaming magawa kaya hindi na namin pinuntahan. Nakakalungkot pero okay lang naman dahil para sa akin is napuntahan ko na din naman ito. Pero kasi matagal na yung last punta ko dito kaya sana makita ko man lang yung ngayon. So ito nga pala yung Senate of the Philippines. Ito yung Senate President Cottage. So malapit lang siya sa Mansion House. So next stop is the Mansion House. So bawal na nga palang pumasok dito. The Mansion House. So ito yung Tagalog. At ito naman yung English version. Kung magpipicture kayo dito is sa labas na lang, sa gate na lang. Dati kasi hanggang doon sa damuhan ka pwedeng magpapicture. So next naman is dito sa The Lost Cemetery of Negativism. Wala akong masyadong na video dito pero marami akong picture. Next destination naman natin is yung Botanical. So dito medyo umuulan na naman. Hindi na naman tayo makakapasok sa loob ng Botanical kasi umuulan na naman. Paulit-ulit. Ito na nga yung harap ng Botanical. So as you can see is umuulan dito and madaming nakatambay dito sa linungan. Kaya pauwi na kami at nadaanan nga namin yung Laperal White House. Malapit lang pala dito sa Botanical. At ayun na nga guys, ayun na yung last trip namin. Hindi na namin tinuloy yung ibang destination dahil pagod na kami and thank you Lord. Alas 7 na nga ng gabi, magna-night market kami dito sa Baguio. Kaya naman nakabihis kami. So sila nga pala yung mga kasama ko at may isang babaeng kasama namin. So sa tagal namin paghihintay ng taxi, naglakad na lang kami. May magbabangkada pa doon, no? So this is the view late at night. This is so kind of romantic, right? Pagkatapos nga namin maglakad sa Burnham Park ay pumunta kami dito sa Good Days. Hindi naman siya mahal at yung price niya ay nasa more than 100 lang. Pero solid na rin. At ito, may robot nga pala dito. Sa gabing ito ay ito na ang huling papasyalan namin dito sa Market Night. Nang, may mawawala ba sa akin kung wala akong jowa? Hi, morning here. May mga foreigner nga pala dito. Suga papa. May benta nga pala silang Jujutsu Kaisen dito. Ang ganda. May mga benta din silang mga sapatos dito. Mga jacket, short at iba pa. Ito na nga pala yung huli. Ngayon naman ay sa kabila, parang opposite lang. May tinda silang souvenir dito. Kagaya na lang sila Lofi. So ayun na nga, dead ends na rin. Wala akong nabili. Pero yung mga kasama ko is nakabili. Nakabili sila ng jacket at iba pa. Tapos ayun, uuwi na rin kami. Nagtaksi nga pala kami dito para mas mabilis. Dahil pagod na rin kami. Good morning! So ayun na nga, morning na dito sa Baguio. Kakatapos lang namin mag-umagahan. Kaya ito na, mag-i-empake na rin kami. Dahil hanggang 11 AM lang kami dito. At ayun na nga guys, ay nakabihis na rin kami, nakaligo na rin kami. Palabas pa lang kami ay nakita namin si Uncle ang nag-offer sa amin sa transient. Tapos sumakay na kami sa taxi.